Sige po, bago po tayo magsimula, hinintay po natin ang ating tagapanguna po sa pag-aawitan. Pwede po bang get your partner po muna? Since sa buong mundo po, itong araw po talaga yung araw ng pasasalamat sa Diyos. Dinideclare po yan worldwide na ang Thanksgiving po ay ngayong araw po. Pwede po bang hanap kayo ng partner? Pero yung hindi na masyado hindi nyo po masyadong nakakausap. Yun po siguro yung yung kausapin nyo po ngayon. Then magkaroon po kayo ng Thanksgiving po. Ano po yung pinagpapasalamat po sa Panginoon at ipanalangin nyo rin po ang bawat isa. Siguro, bigyan po natin siguro ng mga 10 minutes, mga ganon. Habang naghihintay po tayo ay yung hindi nyo na po siguro po nakilala. Kasi mahirap po pagkilala yung hindi nyo ka-D-group. Yung hindi nyo kasama sa D-group, pwede po yun. Yung hindi nyo kamag-anak, pwede po yun. Yung hindi nyo po kasama sa D-group yun po yung kausapin nyo sige po. Meron po tayong konting oras pa po. Ano po yung pinagpapasalamat nyo sa Panginoon? Sige po, kahit ilan po ang gusto nyo sabihin. Maganda po yun kasi nagkakaroon po kayo ng fellowship po. Ano po yung pinagpapasalamat nyo? Sa loob ng isang taon, pwede po yun. Yung pinaka-the best na answer prayer sa inyo ng Panginoon, pwede nyo po i-share para po ma-motivate din po yung inyong kausap. Sige po. Pagkatapos niyo marinig yung kanilang praises, pwede niyo na pong ipanalangin ang isa't isa. Siguro hindi na po siguro tayo magre-request ng ating personal prayer. Ipanalangin na po natin ang bawat isa kung ano po yung nasa puso natin, gusto natin ipanalangin sa kanila. Ayan po. Siguro magbigay po tayo siguro ng at least 5 minutes para makapag-start na po tayo. Ayan. Pwede palagay na tayo for 5 minutes.
we still have 3 minutes para po magsimula ang ating pananambahan po. Pwede niyo pong isara sa panalangin. So magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Good morning po. Good morning. Bakit tayo nag-almusal, ano? Ano po ang almusal natin ngayong umaga? Itlog. Kape. Sinangan. Ayan. So salamat sa Panginoon dahil tayo nagkaroon ulit ng panibagong linggo na tayo po ay magkaroon ng opportunity to see each other again at kapanambahan sa Panginoon, sabay-sabay na umawit sa Panginoon. Kaya po ngayong umaga, pwede po ba tayong tumayo? And let us worship the Lord and declare how great, how powerful, how wonderful, at gaano kabuti ang Diyos sa buong isang linggo na dumaan sa atin. Na tunay na ang Diyos ay tunay na Diyos. Amen po ba doon? Amen. Kaya
tayong pumawit sa Panginoon. Let us declare how real our God is and how He deserves all our glory. All the glory and all the honor. Amen. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, bukarangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Minsan pa, pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, bukarangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Ikaw ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, bukarangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Ikaw ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isa'y sigaw sa buong mundo. Pinakamalakas ang tinig mo sa Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming tinig, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Amen. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isa'y sigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Ipatuloy natin ito ng ating puso't isipan sa Panginoon. Tayo po'y manalangin.
Dakilang Diyos na makapangyarihan, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Nandito naman kami muli, Panginoon, sa lugar na ito, Lord, upang mapasalamatan ka, Panginoon, sa lahat ng iyong kabutihan na ginawa sa bawat isa sa amin sa buong linggo, Panginoon. Maging sa darating pang mga araw, Panginoon. Ipagkatiwala namin sa inyo, Panginoon, ang buo naming buhay at ang lahat ng aming gagawin, Lord God, lalong-lalo na sa umagang ito, Lord God. Please be with us, so Lord God. And we humble ourselves right now, Lord God. Kung ano man po, Panginoon, na hindi kaaya-aya sa nilalaman ng aming mga puso at isipan, Lord God. Humihingi po kami ng kapatawaran upang, Panginoon, makadaloy ang iyong Santong Espiritu at ang iyong mga salita, Panginoon, na aming mapakinggan sa umagang ito, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God, sa kapatawaran at patuloy mo po kami, Panginoon, mabigyan ng gabay, Lord God, na Lord, na may focus namin ang aming mga mata sa inyo, Lord, na hindi sa aming kapwa mananampalataya, hindi sa mga tao, Panginoon, sa aming mga kapaligiran, maging sa mga negative people, Lord God, negative comments or anything, Lord God, na makahinder sa amin, Lord, na makapagbigay sa amin ng discouragement, Lord God, to continue to serve you, Lord God. We need your help, Lord God. At Lord, tulungan po niyo kami, Panginoon, na hindi namin titingnan ang aming sarili. Dahil, Lord, isa din po ito na makapagbigay sa amin ng discouragement. Lord, we need your anointing and empowerment, Lord God. Lalong-lalo na, Panginoon, sa iyong lingkod, Panginoon, na magdadala sa iyong salita sa umagang ito, Lord. We pray for your anointing and empowerment, Lord God, na kaming lahat, Panginoon, matuluan. Maging siya, Panginoon, na nagdadala, mauna niyang maitulog sa kanyang sarili, Lord. At kaming lahat, Lord, maipumuhay namin ito, Lord, upang kami matagumpay at matutuwa ka sa aming buhay. And please be with us this morning, O Lord God, hanggang sa matapos ang aming gawain. Maraming salamat, Panginoon, and this is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Gusto ko pong i-share. Last time po, nakakaramdam po ba kayo na parang nakaramdam na tahimik pero parang ang iniingay ng isip mo at ng dibdib mo? Right? Parang po nung last time na yon, I dealt it with God. Nasabi ko, Lord, gusto ko ng tahimik pero kalmadong pandinig. I came across with yung shell. Hindi ko makakalimutan yung tunog ng shell. Hanggang ngayon nasa tenga ko pa siya. Na kahit ang ingay-ingay ng paligid, pero yung small shell na yung kapag inilagay mo sa tenga mo, parang napaka-relaxing. Parang kalmado niyang pakinggan sa pandinig. It calms me down and humbled myself. Sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto kong gantong babad na kahit na ang ingay-ingay sa paligid, I still find this small piece of shell representing your greatness and your calmness na talaga namang ang Diyos ang kaya magbigay sa atin. Amin po ba doon? Amen. Na talaga namang anumang distraction, anumang problema na meron tayo, mas malakas ang Panginoon. Mas malakas ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya po, as we sing this song, mas malakas, let us declare and shout, mas malakas ang presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Mas malakas!
worship the Lord. Maraming mang hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay nababago. Hindi mapipigil, patuloy na maglilingkod ang tanging mong mithiin. Ikaw ay mahal ko. Limang hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay nababago. Hindi pa pipigil, patuloy na maglilingkod ang tanging mong mithiin. Ikaw ay mahal ko. Buong kagalakan, ikaw ay
ay tunay na Diyos na aming pinaglilingkuran. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. At karapat-dapat ka tumanggap ng lahat ng papuri, lahat ng aming pagsamba, O Diyos. Sapagkat Ikaw ay nag-iisang Diyos sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. We deserve all the praises, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Amen. Salamat, O Diyos, sa gantimpala na sa ngayon pa lang ay aming nararanasan, O Diyos. We thank you for all the challenges that we've been throughout the week, O God. We thank you for our family, our friends, O God, our church members, and even our enemies, O God. We thank you for all these things happening in our lives. And truly, O God, we can say that you are a real God, a real and powerful, magnificent God that we are serving, Jesus. We will never get tired worshiping you. We will never get tired, Panginoon, fighting for your word, Jesus. We thank you for your presence and we thank you for your wonderful love, O God. Muli, tanggapin mo ang lahat ng aming papuri at pasasalamat. Ikaw ang tunay na Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ito pong aming pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Can we give a great clap of praises and you may be seated in the presence of God. Hello. Good morning po sa bawat isa. So, dadako po muna tayo sa announcement. Meron pong Sunday School next week. And yung CTD Women's Early Christmas Party po ay gaganapin na po this November 27. So, today na po yung last registration sa online form. So, yung mga hindi pa po nakaka-fill out, gaya ko, mag-fill out na po today. Ang registration fee po ay 100 pesos per head and each one bring one. Tapos, ang ating Thanksgiving naman po ay sa November 26. And ni-encourage po ang bawat isa na magdala ng mag-prepare ng special offering. At ang ating Christmas party naman po ay gaganapin na this December 10, 2023. So, yun lang po. Low. Ano, kakanta ako ah. Low. Lord, good morning muna sa inyo mga brothers and sisters. Salamat. Happy birthday, Dico. Kahit wala akong regalo. Nagati naman. Una sa lahat, gusto kong mag-share ng verse. Corinto chapter 9, verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya mula sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat ang nais ng Diyos ay usang pagkahalumod. Kalog tayo ng may pusa kasi ang sinong naman napakabalansin niya. Hindi siya kung ano yung makayanan natin, hindi siya napipili. Napakabalansin niya talaga. Hinihintay lang niya kakayanan natin kung saan tayo importante, hindi tayo mahirap. Sige. Tayo't manalangin. Aming Ama na sa langit, sambahin ang ngalan mo dito sa lupa hanggang sa langit, Panginoon. Lord God, sa lahat, nais ko muna namin sa amin, Lord, na
Nahahingi kami ng kapatawaran sa mga lagi namin magagawang pagkakamali sa araw-araw, Panginoon. Hindi lang sa araw, bawat minuto, Lord, na paggalaw namin, nagkakasala kami, Panginoon, sa salita, sa isip at sa gawa, Panginoon. Sa lihim man ng kasalanan at hayag, Panginoon. Sa sinasadyang kasalanan at hindi sinasadya, Lord. Patawad, Panginoon. Patawad, Panginoon. Lord, patawad mo kami, Lord. Ang nais ko, Lord, na ipanalangin, Lord, na mauna ang humingi ng kapatawaran sa iyo, Lord. Nang sa ganun, Lord, walang maging hadlang upang hindi mo marinig ang aming pagsamo, Panginoon. Magharating sa pinarawanan ng aming pagsamo, Lord. Lord, tinataas namin sa iyo, Panginoon, yung mga bawat member, Lord, dito, Panginoon, na dapat kami ay magbigay, Panginoon. Kapag dapat lang, Lord, maibalik namin sa iyo ang mga kalubin sa amin, Panginoon, na hindi lang kami, Lord, yung tik lang ang tik, Panginoon, hindi kami magiging, Panginoon. Nawa, Lord, matutunan namin, Panginoon, na kung kami marunong tumanggap, marunong din kami magbalik sa inyo, Panginoon. Karapat dapat ka, Panginoon, ay balik o narapat para sa iyo, Lord. Dahil kahit minsan hindi ka nagkulang sa amin, sa mga kahirapan na dinanas namin, Lord, ikaw ang nag-unti-unting nagtayo sa amin at tinayo mo kami, Panginoon. Sa mga kahirapan, Lord, ikaw nagbago sa buhay namin. Sa mga pag-uugali, Panginoon, lalo na sa mga anak mo sa Ismael, hindi ayaw makinig. Napasaluhat sa magulang. Wala kami nagawa, pero Lord, ikaw may nagawa ka, Panginoon, sa anak namin na ayaw sumunod sa amin. Walang imposible sa iyo, Lord. Napatunayan ko yan sa anak ko. Talagang hirapan ako, Lord, pero nung lumapit ako sa iyo, Lord, hindi mo ako pinahindian, Panginoon. Baguhin ang anak ko, Lord. Salamat at binago mo ang anak ko at wala ko po ngayon, Panginoon. Kaya, Lord, karapat dapat na, Lord, maibalik sa iyo, Panginoon. Kaya ako, Lord, ayaw ko magsalita, basta gagawin ko na lang, Panginoon. Kung ano ang nararapat, kung anong kalooban mo, Lord, nais ko naman sa mga kalooban mo, Lord. Lord, sa lahat, Panginoon, sa mga nandito ngayon, Panginoon, sa mga wala pang trabaho, Lord God, ikaw nga po, Lord, ang magkaloob. Hindi ako mapulod ang kanilang mga paasa kung saan lugar sila makakasumpong ng mga trabaho, Lord God. Dahil ikaw lang, Lord, ang may kapangyarihan na magkaloob sa may mga walang trabaho, Panginoon. Dahil kahit anong lakad namin, kundi mo ipapahintulot na kami makahanap ng mga trabaho sa mga anak namin na wala kami masusumpungan. Bawat pangyayari sa mundo ay kalooban mo, Panginoon. Kaya, Lord, sa mga may trabaho na, Lord, na matuto naman magbalik, Panginoon, na deserves mo, Lord, na maibalik sa iyo, Lord, na yung mga pagpapala na hinalo po sa amin, na ibalik din namin sa iyo para sa iyo, Panginoon, na hindi kami manghinayang, Panginoon, dahil ikaw minsan hindi lang hinayang sa mga buhay namin, sa mga pagpapala namin, Panginoon, na natatanggap, ay hindi namin mabilang sa aming mga kamay, Lord God, kung yan ay bibilangin, Panginoon. Napakabuti mo sa aming buhay, Panginoon, mula sa kahirapan, binago mo kami, Lord God. At mula sa kahinaan, ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Mula sa walang pag-asa, ikaw ang nagbigay sa amin ng pag-asa, Lord God. Napakabuti mo sa aming buhay. Kaya, Panginoon, lalo na sa amin mga senior dito, Lord God. Lala na lang namin, Lord, ang aming mga buhay, ang nagtitira pa namin buhay sa mundong ito. Sa paglilingkod sa iyo, Lord, na wala kaming kapangako, kundi gagawin na lang namin, Lord God. Na mabuti pa na, o hindi magsalita, basta gawin na lang, Lord. Dahil salamat, Panginoon, sa magbibigay. Pagpalain mo nga po, Panginoon. Balik mo ito sa kanila, Lord, ng siksik, liglig at umaapaw pa, Lord God. Palakasin mo sila sa mga may trabaho naman, Panginoon. Maalala ka naman nila, Panginoon. Pakamahalin nila ang kanilang mga trabaho. Pahalagahan ang bawat pagpapalang kaloob mo. Na hindi basta lang iwala o waldasin lang sa walang kabuluhan, Lord. Kasi, Lord, ikaw matutuwa ka, Lord, sa mga taong pinagkakaluban mo ng mga pagpapala na pinapahalagan, lalo kang matutuwa, kaya lalo ka magbibigay sa amin ng mga pagpapala. Kung patututunan namin sa buhay namin na pahalagahan ng bawat pagpapalang kaloob mo sa amin, lalong Lord, sa kalakasan, Panginoon. Lord, di man kami gaano mayaman, pero mayaman kami, Lord, sa kalusugan, ikaw ang aming kayamanan, Lord God. Salamat, Lord. Ikaw ang aming kalakasan. Wala na kami na ibang hinahanap sa buhay, Lord, kundi kami lalo mga senior, kundi mapaglingkuran ka, Panginoon. Sabi ko noon sa sarili ko, Lord, na bigyan ko lang ako ng magandinhawang buhay na hindi yung nakakapit, lagi naghahamon ng pipita. Magandinhawa lang, Lord. Lahat ng gawain na ibig para sa gawain mo ngayon, wala akong palalagpasin. Kaya, Lord, minsan, sabi ko ito na naman ang event.
nag-decision sana ako, nakapag-isip ako hindi muna, pero naalala ko yung sinabi ko noon na pag ginawa ko lang ang buhay namin, ay talagang akin ko lahat ng mga gawain. Ganun minsan parang hindi muna ako, nag-isip ako na hindi muna, pero bigla ko yung naalala ka, bigla ako ko, hindi ko ito pa rin yung pinangako ko dahil sa lahat ng ayaw ko yung akong masira sa salita ko. Kaya Lord, sa mga dito Lord God, na mga salita namin, Panginoon, ay mga parindigan namin, Panginoon. Salamat sa bawat magbibigay, pagpalain mo nga po sila Lord God. Kalakasan at patuloy ang trabaho sa kanila, Panginoon. Dahil dyan sila kumukuha ng mga pang-budget nila, panggastos sa bahay, mga bayarin Lord God. Ikaw ang source ng everything na mayroon kami, Panginoon na. Hindi ka namin dapat baliwalain, Panginoon, na Lord God, yung mga member dito na ako sa inyo, na minsan naman, naman ka sa prayer meeting, huwag nyo naman baliwalain yung prayer meeting dahil mahalaga din yun, parang din sa pananampahan, Panginoon, na parang nasasaktan ako kasi ako talaga, ako sa mga gawain, parang nasasaktan ako kasi sabi ko, mga kasama ko parang binabaliwala naman yung ganitong gawain, hindi nila alam na importante din ito. Pero naiintindihan ko naman yung dahil na mga trabaho sila. Lalo si Lord nakakaintindihan. Lord na siya yung Diyos na maunawain na sa Kanya na lahat, walang tayo makanapin pa. Mapagbigay, maunawain, lagi nakakaintindi, lagi nagbibigay ng palugit, hindi siya basta naghahatol. Pakabuti ng Diyos. Salamat sa Panginoon na nandito tayo lahat at ako. Salamat sa Diyos dahil sabi ko nag-desire ako mula Lord na manambahan. Kung di-desire ko sa puso ko na ako'y maka-perfect ng attendance. Hanggang ngayon, wala akong absent. Thank you Lord. Pinupuri kita sa buhay ko. At pinupuri ka namin sa bawat isa narito. Hindi lang ako pinupuri sa iyo kami lahat Lord God. Salamat sa Panginoon in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Ang sarap po manambahan sa ating Diyos na buhay po. Talagang yung puso natin ay talagang binibigay natin sapagkat ang buhay na ito ay sa Diyos po. Ang dami pong pasasalamat sa ating pasisimula kanina. Bawat isa ay may pasasalamat. Kahit po ang mga tao sa lansangan, meron po silang pasasalamat. Tayo po may mga tahanan tayo, may natutulugan tayo. Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sapagkat ang Diyos po ay mananatiling tapat po sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sige po, bago po tayo magsimula, ating pong i-acknowledge ang kapangyarihan ng Diyos sa lugar na ito. Heavenly Father, we just enthrone your powerful name in this place, Lord God. Patuloy kaming lumalapit, Panginoon, sa iyong kapangyarihan mo, sa iyong mayabong ng pagsama sa amin, Panginoon, ang presensya mo, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, na patuloy na maranasan namin ang pagtuturo mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Patuloy na maranasan namin ang pag-ibig mo sa lugar na ito, Panginoon. Maranasan namin ang pagkilos ng iyong kapangyarihan sa lugar na ito at sa aming mga puso, Panginoon. Lord, kung nais mong turukan ang aming mga puso, gawin mo, Panginoon, at pangyarihan mo. Hayaan mo, Panginoon, yung nais mo ay masunod sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Bawat isa po, Panginoon, dalangin namin ay bigyan mo ng karunungan, Panginoon, na amin po itong ma-digest, Father God, ang salita mo, Panginoon. Manguya namin, Panginoon, sapagkat ang salita mo ay buhay at amin daan sa lakarin, Panginoon. Salamat po, Diyos. Dalangin ko po na ang iyong lingkod ay tago mo sa iyong mayabong na pakpak. Ikaw po ang makita at maranasan ang kaluwalhatian mo. Ang patuloy, Panginoon, na
umabot, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po. Kayo po ang aming itinataas. Kayo po ang aming niwalhati. Wala pong glory, Panginoon, na makukuha sa inyo. Sapagkat ang kapurihan, ang kalwalhatian, at karangalan ay sa iyo lamang, Jesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan po, magandang umaga po sa bawat isa. Ayan, pwede mo bang tapikin yung iyong katabi? Magandang umaga. Magandang umaga po. Ayan. Napakabilis po ng taon, ano po? Imagine nyo po, isang taon na lang, isang buwan na lang, 2024 na. Ayun po, ang dami po talagang nangyayari. Napakabilis po ng pangyayari sa buhay. Pero lagi pong pinapakita ng Diyos sa atin na lagi po siyang tapat sa ating mga buhay po. Ayun po, patuloy po tayong lumakad sa Panginoon na punong-puno ng pasasalamat despite of struggles and challenges we have po. Ang Diyos po ay manatiling tapat. Hallelujah! Sige po, bago po tayo magsimula ay sino pong nakaalala ng ating topic nung first Sunday? Ayan po. Keep the main thing. Ayan, keep the main thing. Ayan po. Ano po yan? No reserve. No regrets, and no Retreat. Ay, balik tayo. Ayan po. Ang ganda po, no? No reserve. Ano na po? Ang ganda po nun, no? Kasi hindi na tayo kailangan mag-reserve. Lord, saan ka na lang ako maglilingkod kapag okay na ako? Pero ang mga disipulo before, sabi ng Panginoong Jesus, "Come follow me." Wala na pong ano-ano, iniwan po nila ang kanilang mga trabaho. Pero hindi ko naman po sinasabi na iwanan niyo po ang inyong mga trabaho. Kasi po, kailangan po natin yun sa buhay. Maging wise po tayo at balanse po tayo. No regret, wala po tayong pagsisisihan sa buhay po na ito. Dahil po, lahat po ng ginagawa po natin patungkol sa Panginoon ay para po sa Kanyang kaluwalhatian. And wala pong retreat. We decided to follow the Lord. No turning back. No turning back. Ang ganda po nun, no? Kasi talagang nangusap po sa bawat isa sa atin. And yung last Sunday naman, yung Magnetic Church. Ayun po. Talagang, tayo ay worshiping. Tayo po ay worshiping church. Tayo po ay kinakailangan natin mag-fellowship sa bawat isa. Kailangan natin mag-groups. Alam niyo po, lagi ko po sasabihin ito, sa Book of Acts, sila po ay nag-fellowship, sila po ay nakikita araw-araw. Tayo po, once a week lang, ma-absent pa. Okay? Ayun po yung kagandahan po, no? Ma-inspire po tayo sa ginagawa po, sa disenyo na ginawa po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Alright po, ang topic po natin sa umaga nito ay, ayan po, flash po sa ating screen. May konti ka na lang po. Nawala po yung... Sige po, habang naghihintay po tayo ay gusto ko lang namnamin kasi isang buwan na lang, 2024 na. Meron po ba sa inyo dito na may hinanakit pa, dadalhin pa sa 2024 ang kanilang mga hinanakit sa pamilya, sa kamag-anak, sa trabaho, sa church? Anything po, meron pa po ba? Kung wala, purihin po ang Panginoon. Kasi, huwag po tayo mamuhay sa mga hinanakit na yan. Huwag po tayo mamuhay sa kahit anong, yung mga inis, hindi po yan kalooban ng Diyos sa atin. Ang kalooban po ng Diyos sa atin, mahalin po natin. Sabi nga po ni Ate Marie kanina, pinagpapasalamatan natin ang kaaway. Dahil meron po silang malaking nais at meron po silang malaking bahagi po na ginagawa ng Diyos sa atin. Alright? Balik po tayo sa ating pag-uusapan po. Why God allows persecution of the church? Ayan, sa tingin niyo po ba, bakit kaya inalaw ng Panginoon yung persecution sa church? Bakit kaya? Sino po yung persecuted dito? Ayan, baka, ang church po, hindi po itong building ha. Tayo po ang church. Ayan, ako, ikaw. Why God allow persecution sa buhay mo? Nag-iisip na po kayo, bakit kaya?
Maaring ang iba sa inyo ay nakakaisip na ng siguro ito yung foundation. Ito yung parang mas patatagin ako ng Panginoon. Ito yung parang makita ko yung kalooban ng Panginoon. Alright? Sige po. Ang teksto po natin ay matatagpuan sa Acts chapter 7 verse 55 to chapter 8 verse 8. Pero bago po yan, meron po akong short na story na babanggitin. Sabi po dyan sa next slide. On January 9, 1985, meron isang congregational pastor sa Bulgaria na nagngangalang Christo Koltsev. Siya po ay inaresto at ikinulong. Ang crime na nagawa niya ay preaching the gospel in his church. Katulad po ng aking ginagawa ngayon. Alright? Naging crime po ito dahil a week before, the committee had appointed a new pastor. Hindi po sila nagre-recognize ng ibang pastor, kundi yung kanilang ibinoto at na-install. Antindi po, no? So, nung siya po ay nasa kulungan, he immediately began to share Christ and make the truth known while he was in prison. Siyempre, dumaan siya sa trials at siya po ay ikinulong sa loob ng 8 buwan. Meron po siyang isinulat na tumatakbo sa kanya. Yung nakalagay po dyan, both prisoners and jailers asked many questions, and we had a more fruitful ministry there than we could have expected in church. God was better served by our presence in prison than if we had been free. Nakuha niyo po ba yung kwento? Alam niyo po, nung pastor na ito, naglilingkod siya sa church. May ginagawa siya sa church. And naranasan niya yung persecution. Dinala po siya ng Panginoon sa kulungan. Hindi ko po sinasabi na kailangan po ninyo maranasan ng persecution bago po kayo maging active sa ministry or bago po kayo gamitin ng Panginoon. Pero po, pinapakita lang po dito ng isang, sa kwento po dito, na yung pastor po na yon, mas nakita niya po ang beauty nung siya po ay nasa kulungan. Mas nakita po niya na ginamit po siya ng Diyos. Alam niyo po, lagi ko pong naalala si Apostle Paul po. Ay, lagi ko rin po ito i-share sa bawat isa. Na ito po talaga si Apostle Paul ay talagang inspiration sa lahat po ng mananampalataya. Kasi po, ikinulong po siya. Grabe po, no? Kasi kung ilalagay po natin ang ating sarili sa sitwasyon na yun, hindi po natin alam ang gagawin natin. Pag nasa kulungan tayo, parang sasabog kaya tayo? Parang maaaning po kaya ang bawat isa? Pero nakita po ni Apostle Paul, or tulad po ng pastor na ito, mas nakita niya ang opportunity na mas ginamit po siya ng Diyos. Ayan po, purihin po ang Panginoon. Actually po, meron pong thousands of stories na tulad po nito sa ating mundo ngayon. At meron din pong sinaunang church na nangyayari na din po ito. Ito lang po ang lesson. Simple lang po. God uses persecution and suffering to spread the truth of Christ and to bring blessing to the world. Ginagamit po ng Diyos ang persecution sa ating mga buhay, hindi lang naman po sa church. Maaring meron po ditong persecuted sa family. Pwede po. Persecuted sa trabaho. Ay, Christian yan eh. Huwag kang sasama dyan. Pinipersecute kayo. Sa family, nangyayari po ito. Pero ginamit lang po ito ng Panginoon para po makita natin yung glory niya. Right po. Mga kapatid, maaring ilan po sa inyo ay nakakaranas ng persecution para sa Panginoon or for the gospel na katulad po ng nangyari sa pastor po sa Bulgaria. Maganda po na makita po natin yung beauty na mas gagamitin tayo higit ng Diyos in the midst of our persecution. Mas gagamitin po tayo ng Panginoon in the midst of our persecution. Mas makikita po natin ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Only if we acknowledge and we keep sticking to the Lord. Amen. The point of Acts chapter 7 verse 55
to chapter 8, verse 8 is that God rules over the suffering of the church and causes her to spread spiritual power and the joy of faith to a lost world. God spurs in the church into ministry by suffering. Therefore, we must be careful not to judge before the time. How quick we are to say it's a defeat, when in fact, God is positioning the church through an apparent setback or strategy advance. Maaaring ang ilan daw po ay nagsasabi ng ganito, magsasara yung church na yan. Wala namang nangyayari dyan. Although reality, taon-taon may nagsasara po na church. Yun po ang katotohanan. Pero purihin po ang Panginoon, tayo po ay napapatuloy. Gusto ko lang po i-clarify how God overrules the sufferings of the church para po sa advancement ng Great Commission. By pointing out or encouraging truths na mababasa po natin sa teksto na ito. Pero bago po yun, ay simulan po natin basahin ang teksto na ating topic na makikita po natin sa Book of Acts. Pwede po bang tulungan niyo po akong basahin? Sabay-sabay po kayong basahin po yung teksto. Sige po. 1, 2, 3, go. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God. Look, he said, I see heaven open at the right hand of God. At this, they covered their ears and yelling at the top of their voices. They all rushed at him, dragged him out of the city, and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their coats at the feet of the man named Saul. Sige po, next po. Tuloy lang po. While they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. When he had said this, he fell asleep. His soul approved of their killing him. On that day, great persecution broke out against the church in Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Godly men buried Stephen and mourned deeply for him. But Saul began to destroy the church. Going from house to house, he dragged off both men and women and put them in prison. Those who had been scattered preached the word wherever they went. Philip went down to a city in Samaria and proclaimed the Messiah there. When the crowds heard Philip and saw the signs he performed, they all paid close attention to what he said. For his impure spirits came out of many, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was great joy in that city. Sige po, hindi ko po nalagay dyan yung sa Tagalog. Basahin ko na lang po ng isang mabilisan. Ang context po nito sa una po natin babasahin yung pagbato po kay Esteban. Ngunit, si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos. At si Jesus na sa kanyang kanan, bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsisigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumalunghong sa kanya. Kinalagkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatag na nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban. Nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Tumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanan ito. Chapter 8 po, at pagkasabi nito, siya'y namatay, kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Pinag-usig ni Saulo ang iglesia at nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem at liban sa mga apostol, lahat ng sumampalataya ay nangangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at gayon na lamang ang kanilang pananangis
Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinaladkad ang mga sumasampalataya at ilinanggo, maging lalaki, maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila nakarating ay ipinangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya. Sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Meron po diyang, sabi po ni Stephen Lawson, ayun po, persecution has always purified the church, spread the gospel, expanded the kingdom, not even the rage of this world can stop God's purposes. Pinipurify po ng Lord, nakakaranas tayo ng persecution para mas masala, kumbaga. Pansinin niyo ang tubig. Ayan, purified drinking water. Sinasala po yun. Pinapalinis. So, yun po ang isa sa mga reason kung bakit po tayo nakakaranas ng persecution sa buhay na ito. Kasi po, kapag na-persecute po ang tao, normally po yan naalis ng church. Yan po ang katotohanan. Kapag inusig ang isang tao, normally, kapag katulad ng nangyari kay Esteban, siya po ay namatay. Pero kung ganun po ang nangyari, ginawa po sa atin, malamang, ayaw ko na sa church na yan. Lipat na ako na ibang church. Ganun po ang nangyari. Pero ang persecution po ay isang pagpapala po na inaalay na po tayo ng Panginoon sa kanyang naisip sa ating mga buhay. Amen. Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 10, Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Marami po sa atin, no, nape-persecute. Katulad na lang ang binahagi ni Auntie Marie last Sunday. Di ba po, yung sa Korea, kapag nag-share ka doon, di ba, talagang live or die. Minsan nga talaga die or die. Talagang wala ka uuwian. Kung ikaw ay Pinoy, nag-share ka ng gospel, talagang ang buhay mo, ang hain mo. Pero lagi naman sinasabi sa atin, at pinapangaral po sa atin, ang buhay nito ay sa Panginoon talaga. Kaya kahit anong persecution maranasan po natin, anong hamon sa buhay, ipangaral natin at lakarin natin, ibandera natin ang Panginoon Jesus. Alright po? Dahil po ang kaharian ng kalangitan ay sa bawat anak niyang sumasampalataya sa Kanya. Sige po, gaya po ng sabi ko, ay meron po tayong 4 encouraging truths na mababasa po natin sa teksto na ating binasa kanina. Unang-una po dyan, God makes persecution serve the Great Commission. Kanina po, no, nakita natin yung kwento ng isang pastor sa Bulgaria. Nakapag-share siya sa kulungan. Nakapagbahagi siya ng salita ng Diyos. Ginamit niya ito bilang isang stepping stone or opportunity para mahayag ang katotohanan, para mangyari ang nais ng Panginoon para sa buhay niya. Until now, in the book of Acts, all the activity happened in Jerusalem. Wala pong umalis sa Jerusalem para pumunta sa ibang lugar with the gospel being preached. Imagine niyo po, no? Okay na sila dun eh. They are filled with the Holy Spirit. Pero ang kulang na lang, yung humakbang sila at mag-share ng gospel sa kapwa nila. Kung nasa man sila gamitin ng Panginoon. Nangyayari pa rin po pala ito. Ang sabi po sa Acts chapter 1 verse 8, But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Pero nasa Jerusalem pa din po sila hanggang sa dumating ang persecution. So nakita niyo po yung story kanina, no? Nasa Jerusalem po sila. Ayun nga po, dumating ang persecution sa kanila. Where are the two places to which they are scattered?
Judea and Samaria. Is that an accident? That is not no accident. Yan po ang clear teaching ni Luke na siyang writer po nitong book. This is a good church. This is a powerful church. This is a Holy Spirit church in Jerusalem. But they are not doing evangelism outside Jerusalem. Okay, sila napupuspos sila sa loob ng church. Nakakapagpuri sila ng iisa, Espiritu, sa church. But they are not doing evangelism. Naalala ko lang po yung share ko po yung napanood ko nga po nung nakaraan kay Pastor Peter. Meron pong 4 T's. Sa buhay po na ito, package of 4 T's. 4 letter T. 4 talks. Talk to the Lord, which is yung prayer po natin. Again po, ang una po, talk to the Lord, which is yung prayer po natin. Talk. God talks. Using po yung Bible naman. Ginagamit niya naman po yung Biblia para siya yung usap sa atin. Pangalawa po yan. Pangatlo po, we talk to the believers. Ayun po, nakakapag-fellowship po tayo sa D-group po natin. Nakakapag-fellowship po tayo sa D-group natin. And the last one, we talk to the unbelievers, which is evangelism. Package na po yun. Teka Lord, i-assess ko ang sarili ko. Ginagawa ko ba ang mga bagay nito? Alright? So, yun na po yung package talks na masunod po natin. Hopefully, ma-inspire po tayo na hindi pa naman po talaga huli ang lahat. Lagi na po naman natin sinasabi ito. Pero ang panahon po ay nagsisimula ngayon na. Ang Diyos po ay naungusap po sa inyong puso. Ang Diyos po ay kumakatok sa puso ng bawat isa. Lord, nananalangin naman ako, Lord. Lord, nagbabasa naman ako ng salita. Pero pag hindi ka nagbabasa ako, paano ka makakago doon sa 3rd talk and 4th talk? Lord, nagagawa ko naman yung D-groups. Pero Lord, yung evangelism na lang, tulungan mo ako na magawa ko ito. Hindi po sa ating sariling kakayanan at lakas, kundi po ang power at Holy Spirit po ang mula sa Diyos. Again po, yung Jerusalem po, good church po siya, powerful church po siya, Holy Spirit church po siya, but nakalimutan po nilang kumayo until the persecution comes. They do not see the unreached people out there. Hindi po nila nakikita ang mga kapatiran po sa labas. Alright po. So God will even take the apple of His eye, those who poured out His Holy Spirit and power to move them to the unreached. Alam ko po, mahirap po. Totoo, mahirap po ito. Pero sundan lang po natin yung process. Lagi po tayo manalangin. Yan na po yung first talk. Pangalawa, sundan natin. Gusto natin matuto ng salita ng Diyos. Ma-equip tayo, ma-empower tayo, ma-anoint tayo ng Panginoon. Magbasa tayo ng salita ng Panginoon. And that was daily. Teka, paano ko ba gagawin yun? Anong oras kaya pwede? Pwede kayang madaling araw pagkagising ko, mag-devotion ako. Or sa gabi kaya, kasi ako ay evening person naman. Depende po sa inyong nais po. Pero tayo po dito ay nagtutulungan lang po na ma-equip. Kasi mahirap pong lumabas, mahirap pong lumabas eh. Kapag hindi po tayo fully equipped with the Word of God. Baka kung ano-ano pang i-share po natin sa labas. Mamali po tayo ng interpretation. Totoo po yun. Kaya po, kailangan po natin mag-aral. Ayan po. He will do whatever He must to take a good church, ministering to one another and reaching their village to give them a world vision and keep them moving. Ito pong letter B, the lessons are manifold. 1, God is sovereign and turns the setbacks of the church into triumphs for the Great Commission. Maring that time talaga nagkawatak-watak po sila sa Book of Acts, pero plano po yun ng Panginoon. Kung papansinin po natin, tatalon po tayo sa verse 8, verse 7 and 8, marami pong lumpo, marami pong pinagaling, marami pong bumalik. Na-heal po sila and there was a great joy in that city. Kapag po
punong-puno tayo ng kagalakan ng Panginoon, hindi po pwedeng hindi natin i-share eh. Nag-uumapaw ka eh. Saan mo ilalagay pag uumapaw na inilagay sa'yo ng Panginoon? Mahal natin ang Panginoon. Pero hindi po natin masasabing mahal natin ang Panginoon kung hindi po natin binabahagi ang salita niya. Alright? Sige po, letter C. Comfort is affluence, safety, and security and freedom often cause tremendous laziness in the church. Okay, ulitin po natin. Yung comfort daw po, yung ease, affluence, safety, security, and freedom often cause tremendous laziness in the church. Pag dinidesire po natin yung comfort, mas nagiging tamad po tayo sa church. Totoo po ba yun? Pag dinidesire po natin yung security sa mundong ito, mas nagiging tamad po tayo sa church. Yung safety natin, mas nagiging tamad tayo sa church. Nagiging tamad tayong gawin yung nais ng Panginoon para sa atin. Masakit ko naman magsalita. Pero yun po ang katotohanan. Ito po ang katotohanan na nais po natin. Siguro, nasa na po tayo paghimas, siguro kailangan na natin ng push talaga. I-push po natin ang ating sarili. Minsan, pagalitan mo din yung sarili mo. Humarap ka sa salamin. Hoy, harap ka sa salamin. Ikaw din ko, ha? Hindi mo pa ginagawa mag-share ng gospel. Harap ka sa salamin. Ikaw din ko, napakayabang mo. Harap ka sa salamin. Mainitin ulo mo. Magagalitin ka. Harap ka sa salamin. Okay? Then, manalangin ka. Kasi ang Diyos naman po ay nagbabago sa atin. Ipanalangin natin na baguhin po tayo araw-araw and glory po ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin po ng affluence, mas dinisire po natin yung kasaganahan po sa buhay na ito. Gusto naman po natin maging masagana ang ating buhay. Pero wag po natin kalilitaan yung job po natin, yung trabaho po natin. Wala pong masama na maging masagana po ang buhay po natin. Pero maaari kang mapasama kapag hindi mo ginagawa ang kalooban at nais ng Panginoon sa buhay mo. Okay na ako dito. Dito na ako nilagay ng Diyos. Totoo yun. May pinapagawa po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ibahagi po natin siya. Bago po tayo dumating, o lagutan ng hininga. Alright po? Ang is naman po, gusto natin yung madalian. Gusto natin mas mapabilis ang buhay natin. Pero wala naman po masama dyan. Maaaring makasama ulit kapag nakakalimutan natin ang ating main thing. Keep the main thing. O yung main job po natin. Okay po. Base po sa isang article, or may nakapagsabi po sa study, yung pinakamahirap daw po ng membro sa church gave an average of 3.4% of their income. While yung pinakamayaman naman po gave 1.6 half as much. Habang yung mayaman po ang isang tao, mas lumiliit po ang kanyang ibinibigay. Totoo po ba yun? Kung niyo pong sagutin niyo po sa inyong mga sarili. Kung kayo po ay napromote, napopromote din po ba ang nais ng Panginoon sa buhay niyo po? Actually, hindi lang naman ito sa kaperahan. Yung oras po natin sa Panginoon, ipopromote po natin ang oras natin. Lahat po ng patungkol sa loving God and loving people. Maaring nagbibigay ka ng mas malaki kaysa sa iba kung ikaw ay may kaya or mayaman but you are giving less percentage-wise than the poorer. Maaring malaki ang sinisweldo mo, nagbibigay ka, kasi mataas na yun eh. Mataas na yung sinisweldo mo. Pero yung mahirap naman, tapat at nagbibigay, at mas mataas pa ang kanyang binibigay, alin doon ang mas mataas? Mas mataas yung sa mayaman, di ba? Mas taas yung binigay niya. Pero mas mataas po ang naging tapat. Kasi kung ano po yung estado ng buhay natin, doon po tayo, pwede po natin ibigay. Kung ano po yung nilalaman ng puso natin, di ba po? Yun po ang dapat natin ibigay. Dahil po, God loves the cheerful giver.
Kaya po, naalala ko po palagi kapag, yun nga po, kapag dumadaan po ako sa isang overpass talaga, nung nakaraan, ginawa ko na siya. Meron na akong mga coins dito kasi ang dami kong nakikitang ang dami ko pong nakikitang mga nasa lansangan. Hindi naman siguro ako judgmental. Kapag lalaki ang nakita ko, malaki ang katawan, hindi ko bibigyan. Nasa basic ko, pag malaki pa katawan nito sa akin. Pero pag mga nanay na nahihirapan na, tapos nakikita ko, talagang ang pangungusap po ng Panginoon ay po. Kasi po, mahirap naman po, no? Mahal natin ang Diyos, pero wala po tayong pagmamahal sa kapwa natin. Mahirap man ang ating buhay, may inaabot po tayo. Ang Diyos po na nakakita sa atin, ang magpapalag po sa atin. Alright? It seems strange po, but it has to do with our sinfulness and self-sufficiency. Maaaring nakapokus po tayo sa ating mga sarili. Lord, paano na ako? Ang sabi ng Panginoon, take up your cross daily and follow me. Deny yourself. I-deny mo yung sarili mo. Selfishness, desire. Lord, ganito na dapat. Yung kalooban mo ang masunod. Lord, gusto ko pong magkaroon. Wala akong masama doon. Pero ang kalooban na lagi ang pananahan. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. I want to be careful that persecution is not to be celebrated or invited. Kung iba po sa inyo ay hindi pa po na-persecute, huwag niyo pong Lord, huwag niyo panalangin na ma-persecute kayo. Kasi po, blessing na po ito sa atin ng Panginoon. Para gusto ko lang po maging clear na baka i-invite niyo, Lord, gusto ko ma-persecute para maging kagamit-gamit ako. Pwede mo nang gamitin ng Panginoon right now. Pwede mo nang gawin yung nais ng Panginoon sa buhay mo. So gusto ko lang din po maging clear na hindi po siya sineselebrate or in-invite. Remember the parable of the soil sa Luke chapter 8 and Matthew chapter 13. Right. Meron po diyang parable of the soil. Actually, 4 po yan pero 3 lang po ang nilagay ko. First soil, word is plucked off the path by the devil. Ayan. Pangalawa po, second soil, nandyan po yata sa next slide. Ayan. And second soil, the sun comes out, persecution arises, and the seeds falls away. Persecution hurts the church as well as the mobilizes the church. Pangatlong soil naman is a greater danger when things go well. Ayan, pag pumasok po sa isip nyo, when things go well, kapag okay na ang aking pamumuhay, ayan, tinataas na ang pamumuhay ko ng Panginoon, nasa danger ka, kapatid. Tandaan niyo po yan, ha? Baka masabi niyo na, Lord, galing sa iyo ang pagpapala. Tama po yun, galing. Pero nasa danger ka, kapatid. Kapag ikaw ay medyo itinataas na ang pamumuhay mo, nasa danger ka. Alright? The cares of the world. Mas focus ka na kasi sa world eh. And the delight in riches and the desire for other things enter in and choke the word, and it proves unfruitful. Mas nakapokus na po kasi tayo sa kung sakaling pagyamanin tayo ng Panginoon, wala naman po masama, pero lagi po tayong, lagi po nating, sabihin na po natin, lagi po talaga nating Lord, naalala ko lagi si si Ador. Ayan si Ador. Naalala ko si Ador. Sino ang kilala kay Ador? Ayan si Auntie Lynette. Ayan si Ador. Ang panalangin ni Ador sa Old Testament, sabi niya, Lord, wag mo naman akong pagyamanin. Baka makalimutan kita. Nasa po yan, nasa Old Testament. And sabi niya naman po, Lord, wag mo naman po akong paghirapin. Baka matuto ako magnakaw. Naalala ko siya, nanalangin siya ng sapat na. Hanggang nag-glorify niya at nalalakad niya ang kalooban sa kanya ng Panginoon. So, ayun po. Balance lang po. Ayaw din naman po natin maghirap eh. Paano na yung aking mga ayan, napag-aralan po natin last time yan. Paano na yung mga iniisip natin, yung finances, yung mga pang-araw-araw, opo. Pero, lagi po tayong babalik po talaga. Babalik po tayo na si Lord lagi ang priority po natin. Again po, yung third soil po, nasa danger po siya.
Pero hindi po masamang maghangad o manalangin pa yung nais ng Panginoon. Kung pagyamanin ka ng Lord, why not? It's a blessing. Pero ang nais din po ng Panginoon, you have to bless others. I-share mo din buksan mo din ang iyong kamay at i-share mo ang pagpapalang i-share sa iyo ng Panginoon. Yes, we admit that persecution can bring harmful effects into the church and people can deny the Lord. But frankly speaking, mas delikado po ang third soil kasi po they weaken the church and make us think all is well when all is not going well among our neighbors and nation. So, mas nagiging mas nagiging weak po ang church. They weaken the church. Okay, letter D po. The point is this. Let us be wary of prosperity. Maging maingat po tayo. Set a cap on your lifestyle. Pangalawa, earn as much as you can. Hindi naman po na masama gusto mong mag-earn ka as much as you can, basta huwag mong kakalimutan kung paano ka nagsimulang naging tapat sa Panginoon, ay maging consistent po. Become a pipeline of resources to the mission field in your church. Kung ikaw ay pinagpala ng financially ng Panginoon, pwede kang magpala. Mag-share ka po ng finances sa ating mga mga mahal po ng misyonero. Kung saan niyo po gusto, basta ang pera po na yon ay para po sa mga misyonero. Do not be disheartened if pain and persecution come. Ang pain po, lagi pong daraan sa buhay po natin. Lahat po tayo actually nakaranas na ng pain. Matinding pain po. Pero, pinapakita po ng Diyos na maaring ang pain po natin is real, persecution is real, our challenge is real, but God is most real. Siya po ay mas higit na totoo. Kung totoo po ang pinagdadaanan mo, mas totoo po ang Diyos. Alright? Because those are the mysterious maneuverings of the Master Sovereign, strategies to set us up for a greater breakthrough like they had in Jerusalem. So nagkaroon po sila ng breakthrough doon. Number 2, trouble for the sake of truth brings honor. The second encouraging thing is this: Stephen is honored and not blamed by godly people. Acts chapter 11 verse 19 says, the persecution that arose over Stephen. Sinulat po ni Luke God's version of the story, and Luke says, Stephen was a man full of grace and wisdom, a man full of the Holy Spirit and power, a man whose wisdom was irresistible. Alright po. Letter A, the early church was known for being devout. Ayun po. Wait lang po. Acts chapter 8 verse 2, devout men buried Stephen and made great lamentation over him. Devout people will not blame you. They will honor you. Worthy people will blame you. Ayun po. Yung ibig sabihin nga po ng devout or devoted, yan, pagiging madasalin. Talagang devoted ka. What about our church? What about our possessions? What about our safety? What about our effectiveness? Ito po yung pumapasok sa kanila. Not what about the truth? Maring lagi natin iniisip mga bagay na ito po, no? Yung safety natin, yung possession natin, pero nakakalimutan natin, ano ba yung katotohanan? But godly people risked their lives and buried him and made a great lamentation over him. Mga kapatid, ito po ang encouragement ko po sa inyo. If you are in service to the Lord by virtue of courage, boldness, faithfulness, and obedience to you to come into trouble and others with you, mark this: devout people will not blame you. They will honor you, and worldly people will blame you. Ayun po. Siguro i-practice din po natin yung ganito na kasi talagang biniblame mo yung kung nasa church man tayo, may mga limitations or shortcoming kasi si ganito kasi instead
mas ipakita po natin, extend pa po natin yung grace natin sa kanila. Mabilis lang po, number 3 na. Okay, number 3, sometimes our worst enemies become our best friends. Totoo po ba ito? Meron po ba dito mag-asawang mag-away-away, araw-araw lang nag-away? That's best friend mo. Hindi po, joke lang po. Pero totoo po yan. Hindi po nawawala yung pag-aaway. Hindi po nawawala yung misunderstanding po. Okay, tuloy po tayo in verse 3. But Saul was ravaging the church and entering house after house. He dragged up men and women and committed them to prison. Ang ibig sabihin po ng ravaging, winawasak yung church, sinisira. Siya yung taga-sira ng church. In order for the church na magsarado. Ayan po. Ganun po si Saul dati, nung hindi pa po siya talaga naka-enkwentro sa pagkilos po ng Panginoon. Yan po si Apostle Paul. Nasa Acts chapter 8 po kasi tayo, ang pansin niyo po na nagsimula ang conversion niya sa chapter 9. Ayan po. And talagang nakita po natin how gracious the Lord is, that He would become the greatest advocate that Christianity has ever had in the history of the world. Diba po, si Paul talagang siya yung inspiration ng karamihan na. So, meron po ulit akong i-illustrate dito. Meron po isang ulit na nagpapastor at meron din po isang person na napakalakas ng influence sa congregation na kung saan nire-resist niya nga po ang idea that the pastor is setting. Kumbaga itong nagre-resist, isa po siyang leader. Sa church, matagal na siya sa church. Alright? Nagre-resist siya. Itong pastor naman na ito, nanalangin siya na tanggalin yung malakas ang influence sa leadership. Pinag-pray niya, Lord, tanggalin mo nga itong leader na ito. Pero may ibang idea po ang Panginoon. Isang araw, sila po ay nagkita sa opisina. Sabi ng pastor, you obviously have a real love for this church, katulad ko. May pagmamahal ka sa church, na katulad ko din. Let me ask you a question. Kapag ikaw ay namatay and meet God in heaven and ask you, ito po palang leader na ito, ang pangalan niya ay John. John, what did you do down there for your church? Anong sasabihin mo sa Diyos? Would you say, well, I thought that young pastor you sent our church at every turn. I really frustrated his ministry. Or sasabihin mo na, Lord, hindi kami nagkakaunawaan sa lahat ng bagay. Pero mahal namin ang church. Then nagtanong ang pastor, saan doon sa dalawa ang magbibigay blessing sa Panginoon? Ang nangyari po dito kay John, si John po ay nag-walk out sa opisina, tumakbo po siya, sinundan siya ng pastor kasi napainom siya ng maraming tubig doon sa fountain. At bumalik siya at nagsabi, sabi ng leader na ito, Pastor, let's work together and make this a great church. Pastor, magtrabaho tayo ng united. Ang gawin natin ang nais ng kalooban ng Panginoon. Hanggang sa umalis na po ang pastor sa church na yon, at naging greatest supporter po siya ng leader. I want you to feel hope like that. I want you to believe it's Saul breathing out murders and threats, hating and opposing you, or the gospel can save. Anybody can get saved. Sabi niya po doon sa 1 Timothy chapter 1, 16 to 17, the reason I got saved is to show that the patience of Christ will work for anybody. That is why God chose him. Maaaring may mga pangyayari po na ganito, pero alam niyo po, talagang inuulit-ulit po natin yung pangangaral nito sa church na doon na tayo magpo-focus sa pagmamahal natin sa Panginoon at pagmamahal po natin sa kapwa natin. Makakapagpatuloy ka na po. Paano kapag dumating yung misunderstanding ng kapwa mo mananampalataya? Sasabihin mo na lang ba sa sarili mo, ayaw ko na dyan sa church na yan. Lipat na ako ng church.
Tapos pag-ipat mo na ibang church, gano'n naman nakita mo. Maring ang nais po ng Panginoon sa atin ay mas malalim na pagmamahal sa ating kapwa dito. Mas malalim na pag-unawa po sa ating kapwa. Hindi lang po ito sa church, maging sa ating mga tahanan. Mas malalim na pag-unawa. Lalayas naman ang bahay, ayaw wala dito, mabunganga ka. Pero ang nais po ng Panginoon ay united po. Family, united church. Ang gusto ng Panginoon ay magkaisa po tayo. Hoy, bawang ka na Sunday ngayon. Mag-church tayo. Pero po ang nais ng Lord talaga ay naalala ko si Shally naman. Si Shally naalala ko nung nakaraan si share kasi siya. Ano lang daw talaga si Shally ay parang ako din. Parang din. Ano din siya tahimik. Mas natutunan niya na makinig na makinig. Hintayin niya na hindi ko sinasabing si Daisy ito Joke na po. Diba? Mas natututunan niya po magpalabig muna. Maganda po yun, no? Dumating po tayo sa sitwasyon na yun. Maaring sa mag-asawa, rat sa iyong asawa mo. Ikaw naman na lalaki, ang kailangan mo lang siguro na gawin ay, okay na ba? Malamig na ba? Okay ka na ba? Ako naman. Wala ka, di ka pinagsalita kasi ganito. Huwag ka magsasalita. Ganyan. Pero, hintayin mo muna na lumamig. Saka ka, okay ka na ba? Okay ka na ba? Ako na magsasalita. Sasabihin ko na. Sorry na. Sorry ka na. Hanggang sa magpatuloy po ang inyong relationship. Hindi po talaga natin sasabayan yung agos na sobrang ragasat. Kailangan natin paupahin muna, paupahin. Pero sabi ng salita ng Diyos, don't let the sun go down. Baka huwag mo na hayaan, abutin ko siya ng bukas. Yung pag-aaway or misunderstanding ng mag-asawa, huwag yun ako paabutin ng bukas. Teka lang, 5 p.m. na, kausapin ko na nga siya. Hindi po, example lang po yun para mas mabigyan po tayo na mahalin po natin ang bawat isa. Okay, nasa last, na po tayo? Nasa last column na po. Number 4 po is, persecution brings joy. Ayan po. Acts chapter 8, verse 7 to 8. Sabi po dito, for unclean spirits, crying out with a loud voice, came out of many who had them, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was much joy in that city. Sa letter A, 3 things are mentioned in verse 7. Unclean spirits came out of people when the word was preached. Ang mga tao po ay nakalaya, nalinis, at naging buo sila. At purihin po ang Panginoon because they did not have to carry the bondage, the oppression of the devil, those enslavements, obsessions, and anymore. Sila po ay napalaya ng salita ng Panginoon. Praise the Lord po. Secondly, the paralyzed and the lame were healed. And the last po is, this is the summary and the most important point in verse 5. Philip went to a city of Samaria and proclaimed to them Christ. Christ is the only one who has the power to destroy the works of the devil and to free the people. Christ is the only one who has the power to heal both now in the age and in the resurrection when all tears and all pain and death are put away. Christ is the only one who can forgive our sins and make us right with God. Therefore, when Philip preached the Christ, he as it were offered everything to the people in Samaria. Ibinigay po ni Philip ang lahat-lahat ng kanyang serbisyo para sa Panginoon. Hanggang siya po ay umina ng Diyos. Maaari po talagang hindi po simple. Hindi simple na gawin po natin yung pag-evangelize, yung pag-share po ng gospel sa kapwa po natin. Maaaring hindi po simple yun. Pero lagi po tayong dapat naka-angkla. Lagi po tayo dapat na lagi po tayo dapat nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi, yung ating mga sariling lakas, hindi na po yun. Si Lord na po, ang hayaan po natin na
mag-work po sa bawat isa po sa atin. Amen po ba doon? Alam ko po, mabigat po itong ginagawa natin. Gaya ng sinabi ko kanina, maalala po natin, 4 package talks ng buhay po. Yung pananalangin, talks natin sa Panginoon, yung salita ng Diyos naman, si Lord naman sa atin, at yung sa believers, yung mga leader po natin, maging active po tayo. Gawin po natin yung mga dapat. Huwag po tayong absent. Kasi po, sa small group po na yan, alam niyo po, mas higit po kayong matututo. Mas higit po kayong lalago kung meron po kayong small group. Kasi po personal na po yun eh. Intimate po ang sharing. Hindi ko po sinasabi na hindi po kayo lalago sa church, pero mas higit po ang paglago nyo kung kabilang po kayo sa small group. Nagkaka-sharean kayo ng mga personal experiences, ng joy nyo, ng battle nyo sa buhay, at sama-sama din po kayo nanalangin. Alright po. So, yun po ang ating asamin na magkaroon po tayo ng small group po talaga. Yung small group po natin na kung saan tayo po ay magiging committed. And the last one po is yung evangelism. Talk to the unbelievers. Mangusap po tayo sa mga hindi pa po nakakarinig ng salita ng Panginoon. In conclusion po, I want to close by encouraging you, urging you, pleading you to hold fast to Christ as the sum of everything in life. Dapat po tayong i-fix po natin ang ating mga mata, ang ating puso sa Panginoon. If you have Christ, no matter how great the persecution, no matter how great the suffering, you have hope and joy that can never end. Yung kagayakan po ay hindi po yan mag-expire kapag nasa Panginoon po tayo. Maaring napakabigat ng pain, pero yung joy is papalitan po yan ng Panginoon. Sometimes, belonging to Christ brings persecution, but always belonging to Christ brings joy and always lasts forever. Persecution is temporary. Kahit pa nakatulad ni Stephen na namatay, ito ay temporary lamang because you enter into the glory and your joy never ends. Those people are still rejoicing because Philip came and preached the word that brought persecution for some, but joy for all who believe. Embrace Christ, and this 4 encouragement that I have given you from the text will not only be true in general, they will be true personally for you. Ginagamit po ng Diyos ang persecution ng karamihan para ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan po ng response at reaction ng mga tao. Again, let me state the 4 encouraging truth. God makes persecution serve the unstoppable great commission of the church. Pangalawa, if your faithfulness brings you into the trouble and others with you, godly people will not blame you. They will honor you. Pangatlo, your worst enemies may become your closest friends and best supporters by the grace of God. And the last po is, the very word that bring persecution will always bring hope and joy because it is the word of Christ and His forgiveness and the everlasting promise of life. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ang sarap po matuto, ano po? Amen po ba? Ang sarap po matuto sa salita ng Panginoon. Ako din po ay talagang natututo. Ilang beses ko po siyang binabasa ng paulit-ulit. Talagang ang sarap pong nanamin at matuto sa buhay. Ayun po. Sige po, tayo po ay magwakas sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, may-ari at may lalang ng langit at lupa, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa salita mo sa umagang ito na nagbibigay, O Diyos, ng katuruan sa aming mga puso, ng maayos na path, Father God, sa paglakad namin, Panginoon, dito sa lupa. Salamat po, Panginoon, dahil pinakita mo, Panginoon, na yung persecution, Panginoon, ay nagbibigay ng kagalakan, Panginoon. Maaring some of us are not persecuted, but Lord, dalangin po namin, Panginoon, huwag mo na po iparanas sa amin, Panginoon, yung persecution, yung matinding persecution, in order for us, Lord, na maging kagamit-gamit kami at maging magawa namin yung ipinapagawa mo sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na yung persecution, maaring may ilan po dito ay persecuted. Lord, hindi ko alam, Panginoon, kayo po ang nakakaalam sa family, persecuted, Panginoon, sa trabaho,
persecuted, Panginoon, sa kahit anong field, nasaan sila, Panginoon. I pray, Father God, na patuloy, Panginoon, na samahan mo sila sa araw-araw. Ipakita mo na ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa kanilang buhay. Na hindi mo sila pababayaan, Panginoon. Na lagi mo silang i-uphold, Panginoon. Na lagi mo silang palalakasin, Panginoon. Sa panahon na, Panginoon, na hindi na nila maintindihan ang buhay. Yun din po ang panalangin namin, Panginoon. Patuloy mo kaming hawakan, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Patuloy mo kaming i-guide, Panginoon, sa buhay na ito, Panginoon. Para kami ay lumakad ng may katuwiran, Panginoon. Lumakad, Panginoon, na ayon, Panginoon, sa iyong kalooban. Lumakad kami, Panginoon, sa iyong principle, Panginoon, naisin sa buhay nito. Maraming salamat po, Panginoon, na Lord, ang church na ito ay panalangin po namin lahat na naririto, Panginoon. Lord, palalaguin mo ang tahanang ito, Panginoon. Gaya ng church sa Jerusalem, Panginoon, palalaguin mo ang tahanan ito, Panginoon. Not just in numbers, Panginoon, but in quality, Panginoon. To spread your gospel, Father God. Simula sa tahanan, sa kapitbahay, Panginoon, at sa nais mong idadalhin ang bawat isa, Panginoon. We pray for an empowered church, Father God. We pray for anointed church, Panginoon, tulad ng Jerusalem, Panginoon. And Lord, huwag mo nang hayaan, Panginoon, na mangyari pa yung nais mo, Panginoon. Yung nangyari sa kanila, Panginoon, na sila ay napunta sa Judea, Samaria, anything, Panginoon. Lord, hayaan mo sa ngayon pa lang, Panginoon, ihanda namin ang aming mga sarili, Panginoon. Ihanda namin, Lord, na maging kagamit-gamit ang aming mga buhay, Panginoon, sa pagpapalaganap ng salita mo. Sapagkat ang pagmamahal ay sa iyo ng bula, kailangan namin ibahagi sa iba para makita, Panginoon, na talagang ang pagmamahal mo ay totoo. Maraming salamat po. Dalangin po namin, Panginoon, na lumakad kami, Panginoon, na ikaw lagi ang aming kasama, kasangga, Panginoon, ang aming guidance, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa salita mo. Salamat sa kapangyarihan mo, Panginoon. Pinupuri ka namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ang ganda ng word ngayong umaga. Sana po ay na-encourage ang bawat isa sa atin, no? Kung dumaranas man tayo ng mga persecutions, yan ay bahagi ng ating paglago. Kaya huwag tayong susuko. Huwag magkukwit. Pwedeng magpahinga. Kapag ka napapagod, pwedeng magpahinga. Pero huwag tatambayan. Bangon ulit. Ayan. Salamat po sa Panginoon. Amen. Next Sunday po ay ating Thanksgiving Sunday. Actually po, ito ay CTTP, Christ the Philippine Thanksgiving Sunday. So dapat po ay ngayon. Gawin po natin last Sunday para po sa culmination ng ating preaching for the whole month of November. Yung main things. Kaya po, sa Sunday po ay magkakaroon po tayo ng special Sunday. So meron po tayong prayer na gagawin para sa ating organization, sa Christ of the Philippines. So let us all be prepared po at meron po tayong PowerPoint na ipapresent po dyan. Makikita po natin ano ba yung kabuuan, yung organization ng Christ of the Philippines from the national directors down to the staff po ng ating organization sa office, even po ang ating mga district directors sa iba't ibang distrito, meron po tayo niyan. Kaya Sunday po ay wag po tayong umabsent para po sama-sama nating ipanalangin ang ating organization, ang Christ of the Philippines. Ayun. And para naman po doon sa ating Women's Christmas celebration sa November 27 ay yung gusto pa pong humabol nandito po sa akin kasi ipo-forward ko po ito doon sa ating sa
SVC para po magko-coordinate po tayo para sa ating sasakyan. So, kung gusto pa pong humabol, nandito po para enlist po kayo. Ayan. Dadalhin lang po natin ang ating registration at ang ating bag. Ayan. So, praise the Lord. At ang sasakyan po natin ay provided na po. Kaya huwag na po kayong mag-alala na wala kayong pamasahe. Ayan. May pamasahe po, makakarating tayo. Pupunta po tayo sa Tanay. Medyo palalamigin naman natin ang ating mga sarili kasi napakainit dito. Ano? Doon medyo malamig-lamig ng konti. Kaya hayaan po natin na ma-enjoy naman natin. Rest day naman. Wala po kayong day off? Nanay, land day off, no? Bawal daw mag-day off. O, sa 27, mag-day off po tayo. Magre-rest naman tayo. So, kaya hayaan po natin na ma-enjoy po natin yung araw na ito para sa mga kababaihan, mga nanay, mga soon-to-be nanay na nagpe-prepare. Ayan. So, ma-enjoy po natin ito. Kasama ng ibang mga kababaihan sa iba't ibang cluster natin ang city. Sige po, tayo lahat ay tumayo at tayo magwakas sa ating panalangin. Huwag din po natin kalimutan, after service po, next Sunday, ay magkakainan ulit tayo syempre. May celebration ulit. Kaya ang celebration Sunday. So, bring your food to share. Sige po, let's pray. Panginoon, salamat po ngayong umaga. Salamat din po, Panginoon, sa mensahe na aming narinig. Totoo, Panginoon, na hindi po nawawala yung mga persecutions, Lord God, yung mga trials na aming nararanasan, Lord God. Pero salamat po, Panginoon, dahil Ikaw ay buhay na Diyos sa amin, Panginoon. Mananatili kami, Panginoon, mapapagod. Pero, Lord, hindi kami susuko. Kami ay hihinto lamang panandalian, Panginoon, upang magpahinga. Pero, Lord, mananatili kami at patuloy na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Ano man po ang aming maranasan, down man kami, Panginoon, ng aming mga problema, ng mga kasama ng buhay namin, Panginoon, ng paglilingkod. Pero, Lord, mananatili kami sa iyo, O Diyos. At hayaan mo, Panginoon, na sa aming paglalakbay sa iyo, Panginoon, patungo doon sa gampanin namin, Panginoon, doon sa goal namin na makasama ka namin, at Diyos, ay samahan mo nga po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, na hindi kami susuko, hindi kami mananatiling talunan, Panginoon, kundi kami ay tagumpay, Panginoon, dahil Ikaw ang aming Diyos na nagbibigay sa amin ng katagumpayan sa buhay na pananampalataya po namin. And salamat din po, Panginoon, sa lingkod na ginamit mo. Thank you, Lord, kay Chico, Lord God, na panibagong taon ang pinagkaloob mo po sa kanya. We pray, Lord God, na lagi mo siyang samahan sa kanyang paglilingkod, Panginoon. Ano man ang plano mo po sa kanyang buhay, dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang laging magtagumpay sa kanya. Sa bawat desisyon, Panginoon, ng kanyang buhay, especially sa kanyang personal life, Lord God, samahan mo po siya, Lord God, and hayaan mo po, Panginoon, na laging ikaw ang makita niya sa kanyang buhay, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo pa siya ng higit sa inaasahan niya, Lord God, and sa kanyang buong family, Panginoon, maging patuloy pa siyang daluyan ng pagpapala, Diyos. Lord, sa bawat isa sa amin na naririto, ang dalangin ko po, Panginoon, ay samahan mo kami sa buong linggo muli ng aming kakaharapin. Panginoon, ilayo mo ang bawat isa sa amin sa anumang karamdaman, anumang kapahamakan, Panginoon. Ikaw po ang mag-provide, mag-protect, Panginoon, sa bawat isa. Purihin ka, aming Panginoon. Naluwalhati ka sa iyong pinakamataas na papuri, magsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.
Para mag-refer si Ted. Masaya ako sa ganun ka. Basta na ikaw. Ay, Inday. Hello. Kasi may bibili na akong gamit kasi kailangan ko sa trabaho. Masandi, antay ko sa bahay. Nakot ka na uwi. Ito, ano oras ka lang? Nakatulog ako parang mga 4:30 ka pa nagka-chat. Natulog na ako. Ano oras ka? Naglarang ko naman natin. Hindi sa district. Ate mo dito. Ah, siguro sa despicable me. Yung bata ba? Oo. Siguro is yung ano, yung Yung- lalaki. Pero... Kaso ano, excited.